Podcast. And this is our interview with John Mercado, ang kumadrono. Pwede rin commander midwife. Ano ba? Commander midwife. Ano ba? Ano bang... Actually po may term talaga for male midwives. Central London OSCE or London Hospital OSCE. You decide. Our Central London purpose-built NMC OSCE course and practice rooms include all of the equipment you need to practice for your NMC OSCE exam. You get the same expert team by your side, the same expertly prepared materials, and now a dedicated space built just for our international and return to practice nurses. Learn more at www.oscenurses.com. Hello, Manong George here. Welcome to our channel. And today we have a very special guest. Hello, my name is John Paulo Mercado and I am a newly qualified midwife here in the UK. Tulad na na-mention ni Manong George, ako nga po pala ay isang male midwife dito sa UK. Manong knows best. Actually, may tawag sa amin. Nung student pa lang ako, in-inform ako nung instructor namin na ang tamang tawag sa mga lalaking midwives is accoucheur, which is it's a Latin word na ang ibig sabihin is dalubhasa sa obstetrics and midwifery. Well, you're the midwife, aren't you? Midwife! Sa society natin, unti-unti na rin nagkaroon ng mga lalaking midwife. And yun nga lang, para kaming rare, napaka-rare namin. Kasi sa Pilipinas, meron kaming Male Midwives Confederation of the Philippines. So, dahil sobrang konti nga namin, gumawa kami ng parang organization para makita namin or magkakakilala kami. So, at ang mga members nun ay umaabot na ngayon ng 418 Filipino male midwives. Yes. And dahil i-interviewin ako ngayon ni Manong George, so nag-search din ako dito sa UK. Kasi sa trust namin, which is secret na lang kung saan yun, tatlo lang kami na male midwife. And dalawa doon is white British sila. So yung isa sa community, tapos yung isa clinical katulad ko. Then, if ever, recognize ng trust ko na ako yung first Filipino male midwife here in the UK. And, i-confirm pa daw nila sa NMC kung ako daw ba talaga yung parang pinaka-first international male midwife sa buong UK. Which is parang maganda rin na opportunity para sa akin. And nakaka-proud din. So, bakit ako nag-apply as a male midwife dito sa UK? Sa Pilipinas kasi, medyo conservative pa kasi tayo. So, pag naalala ko pa noon, I was 16 years old, then first year college ako sa isang university sa Pilipinas. Then, after orientation, tinur kami sa ward. Then, di ba po, pag mga student nurse or student midwife, parang may mga requirements tayo like breast care, perineal care, mga ganyan, cord care, mga ganun. Tapos, 16 years old ako. Tapos, sabi sa akin ng clinical instructor, Mr. Mercado, i-breast care mo yung pasyente. So, nanginginig-nginig ba yung kamay ko nun? Tapos, first time ko nga hawak ng private part ng babae. Tapos, grabe talaga. Sabi ko, 16 years old, kagagraduate ko lang ng high school. Tapos, first time kong hinahawakan yung breast ng babae. Sabi ko, ang lambot. Tapos, ang init pala. So, medyo nakakatawa yung experience. Pero, unforgettable talaga. Knowing male midwife ka, tapos, yun agad yung ma-experience mo sa pa lang, during orientation days mo bilang student midwife. Manong knows best. Sobrang hirap niyang mag-apply ng work as a midwife. Hindi nila tinitingnan yung skills mo,
at yung educational background mo, tinitingnan nila yung gender mo. Ano ko yung pride ko kahit professional na ako, nag-apply na lang ako as a fast food crew sa isang sikat na fast food crew dito dun sa Pilipinas. Then after a few years, na-promote ako bilang clinic manager. And dahil sa promotion na yun, na-recognize din ng isang state university yung skills ko and kinuha nila ako as clinical instructor and a reviewer na rin. So nagre-review rin ako ng mga student na magte-take ng board exam. You're my teacher and my teacher's teacher. Ako ng sarili kong maternity clinic sa Pilipinas and pwede ko bang ma-mention yung name? So, ang name ng maternity clinic ko is Mother's Love Maternity. Nasa Cavite siya. And ngayon ay sineselebrate namin yung 7th year anniversary ng Mother's Love. Chef, accountant, or midwife? Naging routine na, parang routine na sa akin, okay, papasok, uuwi, on call, paulit-ulit na lang. So parang sabi ko, parang gusto kong i-challenge pa yung sarili ko. What if i-try ko mag-abroad? Kasi parang para masabi ko naman sa pagtanda ko na at least nasubukan ko. So that's why nag-aaral po ako ng nursing, Manong George, and graduating na ako sa isang sikat na university rin sa Manila. Kaya lang biglang nag-post ng hiring dun sa midwifery page na sa Facebook. Then sabi ko sa friend ko, baka naman scam yan. Baka naman kasi midwife, kasi 'di ba, wag naman sana masamain, pero pag sinabi kasing midwife sa Pilipinas, alam niyo naman po yung hierarchy, Manong George. So doctor, nurse, tas midwife. Tapos parang wala kang autonomy. Sasabihin mo kunwari, may point ka naman pero gusto mo lang mag-share ng side mo, pero sasabihan ka, midwife ka lang. Which is, ilang beses ko na rin yun nasubukan or nadinig sa isang doctor. Pero yun, out of curiosity, sabi ko nga dun sa friend ko, sige, try ko. Pag nakapasa ako dyan, baka mag-stop ako ng nursing. Sabi ko gano'n. So, sinubukan ko, nag-apply ako, then agad-agad na schedule yung initial interview ko. Then after nun, kasi parang by batch kasi siya, by cohort. So cohort 1, cohort 2, pang cohort 3 ako dun sa ipapadala sa UK. Pero nung nakita nila yung credentials, sabi nila, okay, i-move natin to dun sa sa first batch ng Filipino midwives. So yun, kaya from cohort 3, na-move ako sa cohort 1. And yun nga, andito na ako ngayon sa UK. So overall, thankful ako and napili ko na i-pursue yung career ko as a midwife kasi ang goal ko kaya ako nag-nursing is nursing, tapos kukuha ng experience sa Philippines, then take ng NCLEX or CBT para makapag-abroad. And parang naging way na rin yun ni God para maging shortcut. So nag-nursing ako, pwede naman akong mag-apply as a midwife na sa UK. So yun, from student nurse, biglang nag-back out. Then pinursu ko yung career ko dito sa UK as a midwife. Man knows best. So dito sa UK, tulad na mention ko, sa Pilipinas, doctor, nurse, midwife. Pero dito sa UK, may autonomy tayo mga midwife. So dito, you will work as a team. So doctor, midwife, at saka nurse sa isang maternity department. Then if ever na sa pag-aalaga sa pasyente, ang ginagawa namin, kami talaga simula sa umpisa, ikaw na talaga yung titingin or mag-aalaga sa pasyente and i-escalate mo lang yon sa registrar once na may napansin ka like any abnormalities doon sa vital signs niya or sa fetal heartbeat ng baby,
dun lang nag-i-intervene or pumapasok yung mga obstetrician. Pero dito, kahit for example, gusto ng obstetrician is-cesarean na. Pero pwede ka pa rin mag-share ng opinion mo. Sasabihin mo, Dok, malapit na manganak yung pasyente. So, what if magbigay pa tayo ng 30 minutes? Kung hindi manganganak, dun pa lang natin siya i-transfer. Which is, pag sinabi mo yun sa Pilipinas, for sure, baka masisante ka na dahil dun sa pangingialam mo. Pero dito, equality, sobra. Yun yung nagustuhan ko. Parang may boses ka bilang isang midwife. You've got a midwife, right? Mga kumads, mga kumadrona. So, dito sa UK, itry nyo rin yung opportunity nyo kasi marami tayong opportunity dito. As a midwife, pwede tayo maging midwife specialist like sonologist, pwede tayo maging diabetic midwife, pwede tayo maging drug and alcohol midwife, and maraming option. At yung mga co-midwives ko dyan sa Pilipinas na gusto ring itry or magkaroon ng UK journey, try lang po tayo ng try. Pwede po tayo mag-apply, sorry. So, kahit po diploma in midwifery po yung na-take nyo, or Bachelor of Science in Midwifery, or dun sa mga kumads natin ng mga nursing, or nag-midwife tapos nag-nurse, or nag-nurse bago mag-midwife, pwede pa rin po kayo mag-apply dito. So, kailangan lang po, tulad ng mga requirements ng nursing at midwife, maipasa lang natin yung English language test, tapos mag-take tayo ng CBT, then NMC registration na. And ito na, ma-experience nyo na ang pagiging midwife dito sa UK. It's a girl. So mga kumads, sa una, akala nyo mahirap mag-apply sa UK, pero wala kasing mahirap sa taong may determinasyon. Kaya tulad ko, hindi naman ako matalino, hindi nga ako magaling mag-English. Pero dahil porsigido ko at gusto kong makamit yung goal ko bilang isang UK midwife, sinaga ko. At eto nga, bilang patunay, UK RM na ako dito. So maraming salamat Manong George sa opportunity, and sana huwag kayong magsawa na subukan or explore ang isang pagiging midwife sa Pilipinas man or dito sa ibang bansa. Okay, so always remember, Manong knows. Hello, Manong George here. Welcome to our channel, and today we have a very special guest. Manong knows best, put you